Yun, hello mga kaenyo. Nandito ako ngayon sa aking munting halamanan. Yan, dito lang po yan, oh. Well, makikita ninyo, napakalago na ng ating upo. Malago na yung upo. Ngayon, i-check natin yung ating mga halaman kung ano na ba yung nangyari. Tapos ayan, may mga balag na ako dyan sa taas. I-check natin kung ano na yung nangyari doon sa ating mga tanim na halaman. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako ngayon, guys. Let's go! Na yung ating unang pesto dito, di ba? Makikita ninyo yung ating sayote. Yan, oh. Yung sayote na bininhin natin, pinapatubo muna natin yung ugat, tapos lalabas po yung dahon niyan, tapos makikita ninyo, pwede na nating ilipat yung mga sayote na yan. Yan. Bali, nandito naman po yung ating Chinese kangkong. Kung meron po tayong Filipino kangkong na gumagapang, ang Chinese kangkong po na ito, ito po yung Chinese kangkong na diretso lang. Isang bulto lang, kung makikita ninyo na tumataas siya, hindi siya pagapang pataas. Yan po yung ating Chinese kangkong. Tapos kung mapapansin nyo nga, yung ating patubig dyan, na DIY patubig, ay bukas. Kasi syempre po nagdidilig tayo ng halaman ngayon na kailangan talaga natin ay meron siyang tubig. Dahil lalo na ngayon ay tag-init at hindi masyadong maulan, ay kailangan talaga ng tubig. Tapos kung makikita ninyo, mapapansin nyo dito, ito yung ating malunggay na nilagyan natin ng balot na plastic. Kasi syempre, nung nakaraan nga, nagtanim ako ng malunggay, hindi nabuhay. Kasi nga, hindi ko nilagyan ng plastic na halos napapasok ng moisture ng tubig yung loob nito at mabubulok lang siya. Pero dito, makikita natin na dito naman sisibol yung mga dahon yan, dyan sa mga pagitan. Sisibol po dyan yung dahon. Tapos, makikita natin na utay-utay na siyang lalabas. Kaya syempre, update ko po kayo kung kailan mangyayari yun. Basta subaybay lang kayo dyan, basta nakapalo lang po kayo sa aking Facebook, ay masusundan nyo lahat ang mga nangyayari dito sa aking halamanan. Tapos ayan, no, makikita ninyo na ito na po yung talong. Oh. Ang talong na to ay napakabilis po ng paglaki niya. No? Parang kailan lang may talong pa na, syempre. At syempre, meron din naman po tayo ditong sili. Itong sili natin na to na medyo mabagal lang po yung paglaki ng sili ngayon, no. Tapos kung mapapansin nyo, ang napakalalapad na dahon. Ano ba ang dahong ito? Syempre ang dahong ito po yung ating upo. Ayan, no, ang upo po natin, ayan. Bali, ang nagtanim po ng upo na yan ay yung ating kaibigan na si Kuya Steve, na isa pa rin po nagtatanim dito sa ating garden. Kahit naman po sino ay pwede magtanim dito sa ating halamanan na to. Wala naman po pinipili yan. Kahit sino magtanim ay pwede. At kahit sino din pong pwede rin pong kumuha basta magsasabi. Yan lang po yan. At ayan po ang upo na napakataba. Ang taba na po ng upo na yan. Oh. Pagapang na po siya hanggang dun sa dulo. Yan, makikita ninyo yung upo na halos ay gumagapang na. At pero syempre, hindi rin po mawawala ang ampalaya dyan. Syempre, sa ampalayang ito ay syempre mararanasan mo ang pait ng iyong hindi pa nararanasan. Ay dito lang po yan sa ampalaya. Yan, kung makikita ninyo na may nauna na po ditong nakatanim na ampalaya. Kung makikita ninyo na si Boss Steve ay nagtanim na dyan ng ampalaya. Ayan, no. Na halos marami na pong nakakuha dyan. Kung makikita ninyo dyan sa dulo, ayan, may mga bunga na po ang ating ampalaya dyan, no. Na tanim ni Boss Steve. Ayan, medyo malabo yata yung camera ko. Ayan. Makikita nyo po yung ampalaya. Yan, na gumagapang na. Syempre, may bunga na po yung ampalaya na yan. Tapos, ito po yung mga bagong binhi natin dito ng ampalaya na parang makalipas pa lang po ang isang buwan ay nakikita ninyo na ganito na po siya. Na napakabilis lang po ng paglaki niya. Tapos, syempre, meron na po tayong nakikita dito sa ating pinaghirapan na pagtatanim. Ito po yung napakaliit na isang bunga niya. At syempre, hindi rin po nawawala ang kanyang mga bulaklak. Yan, basta alaga lang po tayo sa dilig. Kahit wala po tayong habuno na inilagay dyan, ay syempre, ay tuloy-tuloy lang po yan. Basta masipag lang po tayong magdilig dito sa ating munting halamanan. Ayan, bali yung iba po dito ay napakabagal pa ng pag-akyat. Kasi medyo naagaw pa po nung yun, nung unang nakatanim dito ng palaya. Pero at least, ay ganoon din naman po yan, dire-diretso lang yan. Kung makikita ninyo, meron po dito papaya. May papaya rin po tayo dito. Pagdating ng araw po, pagdating ng ilang buwan, ay mapuputi na natin ang papayang ito.
At kahit sino po ay pwedeng kumuha ng papaya basta magsasabi. Ayan na po. Siyempre, update pa rin ang palaya, talong. Siyempre, hindi mawawala ang ating alokbati. Ang ating alokbati po medyo na uubos yung dahon kasi wala tayong nilalagay na abuno pang spray. Medyo kinakain po ng mga mga hayop pong iba yung kanyang dahon. Kaya ganyan po yung nangyayari. Yan. Tapos talong. Siyempre, andyan pa rin po yung ating upo. Tapos kung makikita ninyo, meron din naman po tayo ditong kamote. Eto, yung kamuting puti po yan. Kamuting puti, yan po yung ating kamuti na puti. O yan, medyo hindi pa sa pwedeng kuhaan kasi kukunti pa lang eh. Tapos kung makikita ninyo yung isang talong dito na lumabas na po yung kanyang bulaklak. Ibig sabihin, pag nagbulaklak na po yan, ay magiging bunga na po yan at pwede na po natin laukan ng itlog yan pagka na bumunga na at mataba na at pwede na kunin. Kaya sana po ay syempre magtuloy-tuloy lang at wag pong matay o masira ang ating halaman. Basta masipag lang po yan, tuloy-tuloy lang po yung ating pagganaw. At syempre, hindi rin po mawala yung ating sitaw dyan, no? Ang sitaw, yan po yan. Nakikita ninyo, napakataba po ng sitaw. Napakataba. Syempre, may balag na rin po yan pataas na akyat dito. Nagagapang po dyan sa bakal na yan. Nalalawit na lang po yung bunga dyan. Parang yun doon po sa ampalaya, saka doon sa upo. Yan. Dito lang po yan. Matatagpuan nyo lang po yan dito sa Barangay 858. Yung ating mga tanim na yan. Yan. Tapos na ito rin po ang update na sili uli. At syempre, talong. Medyo yung patubig po natin dito ay humihina na kasi hindi na po masyadong nakakaabot yung malakas na pressure kasi malayo pa po yung pinanggalingan ng ating tubo na yan na doon pa po siya nanggaling sa barangay hall. Nilagyan na po namin ng tubo ng gate valve na nanggagaling dito sa napapunta dito sa ating halamanan. Tapos kung makikita ninyo na napakalaki na ng tatlong papaya na ito. Ayan o. Minsan may magtatanong na iba kung babae daw o lalaki ba ang papaya na ito. Yan, mapapansin po natin talaga na ang papayang ito ay babae. Makikita nyo po ang papaya kasi ganito pala po makikita natin na lumalabas na yung kanyang mga bulaklak. Ayan na po yung kanyang bunga. Yan na po yung magiging bunga niya. Kaya sana po ingatan natin. Medyo masilan lang po yung ganyan na huwag po mauga na hindi malaglag yung bunga niya para hindi po masayang ang ating papaya. Tapos syempre, dito pa rin po yung ating muntik ng mamatay na papaya dahil tinamaan po siya nung bakal. Ngayon nilagyan na po ng plastic para hindi mapasok ng ano yung tubig, para hindi masyadong mabulok. Pero nakikita mo natin na nakasurvive pa naman at lumabas pa rin yung mga dahon. At syempre, update ko lang din po kayo ulit dito sa ating tanim na malunggay. Ayan po yung malunggay. Tapos alokbati, kung mapapansin nyo halos wala na po yung pressure ng tubig. Kaya hanggang dyan lang, halos patak-patak na lang yung lumalabas na pressure ng tubig. Tapos kung makikita ninyo ang ating alokbati ay kinakain na po ng mga hayop kasi hindi na natin masyadong biyad. Wala tayong mga inilalagay na pataba. Tapos ang mas tindi pa nito ay parang hindi siya balance sa lupa kasi masyadong natutunaw yung ng lupa dito kasi masyadong yan. Bale may lumabas na kabuti nga po dito. Ang kabuti pong ito ay hindi ko alam kung nakakain kasi hindi ko naman masyadong kabisado yung kabuti na dito. Yan. Bale yan nga lang po muna yung update natin dito sa ating halamanan. Hanggang doon po yan sa dulo. Yan. Ayan po yung update ng ating halamanan dito sa Barangay 8. Po nakita natin yung ating halamanan dyan na halos ay malaki na, naglalakihan na, nagsisibula na yung ating halaman dyan. Kaya mga ilang lang po, ilang buwan, araw ay maaari na tayong mamunga. Kaya kapag may tinanim ka talaga, meron kang aanihin, sipag at tiyaga lang po ang ating kailangan. Sipag at tiyaga lang po ang ating puhunan para pagdating ng araw ay meron tayong maani. Kaya hanggang dito na lang po at kung hindi pa po kayo nakapollow ay papollow na lang po sa aking Facebook. Maraming salamat po.